Hello guys! Welcome to another episode on my channel. Kumusta kayo? Sana ay okay at masaya kayo sa lahat ng inyong ginagawa. So sa video ito guys ay isi-share ko sa inyo ang mga ginawa ko nung nakaraang week. Naging productive ang aking week kaya masaya tayo dahil nagawa natin yung mga naka-schedule na gagawin. Magbabayad muna tayo ng mga items na ating napili at didiretso din tayo sa grocery para bumili ng ilang items. Pagkatapos dito ay dadaan din tayo sa hardware para bumili ng thinner, paint, saka primer. Pauwi na tayo guys. Andito na tayo sa bahay at ito pala yung mga pinamili ko. Ililigpit ko lang ito guys and then kakain ng tanghalian. Pagkatapos ay aakyat na tayo doon sa terrace para mag-remove ng mga tanim doon. Eto na nga guys, aalisin ko muna tong yellow bell plant saka grape plant at tayo ay magpiprepare na sa pagpipintura. So kailangan mo nang kuskusin yung mga rust na kumapit sa ating bakal. Ayan, isasanding muna natin yan guys para maalis yung mga rust. Buti medyo maganda ang panahon ngayon. Palagi na lang kasing umuulan. Kaya sana wag umulan ngayong hapon para matapos ko ito. After sanding ay naglagay tayo ng rust converter para malinisan yung bakal. And then itong ina-apply ko dito ay primer na guys. Bakit kailangan na primer muna ang ating gamitin? Kasi ang primer ay base coat ito. Bago mag-top coat, kailangan ilagay muna yung base coat para magtagal ang pintura. Kung wala kasi guys primer, madali lang na matanggal yung ipipintura natin. Kaya para mas tumagal yung pintura, kailangan na lagyan ng primer or base coat. Ayan, messy muna ang ating terrace garden ngayon guys dahil nagpipintura tayo. Actually, gustong-gusto ko ang pagpipintura. Hindi naman kasi siya mahirap na trabaho. Magaan lang at nakaka-enjoy talaga. So, ito nga guys. Ito na ang finished product natin. Tapos na tayo mag-primer. At ang gantimpala ay ang napakagandang rainbow. Tamang-tama, tuyo na ang primer kaya mag-first coating na tayo ng white paint. Binalutan ko nga pala ang aking buhok dahil last time nung nagpintura ako sa ilalim ng aking lababo, nalagyan ng mga pintura yung buhok ko. Kaya ngayon guys, para safe, binalutan ko yung aking buhok. Dahan-dahan nga lang guys ang pagpipintura ko dito kasi nakaupo ako sa barandilya ng terrace. Takot pa naman ako sa matataas na lugar. Kaya lang no choice, kailangan kong umupo dito para mapinturahan tong side na to. Hindi na lang ako tumitingin sa baba kasi nakakahilo tumingin sa baba. Yan nga pala na kahoy sa likuran ko. Yan yung tinungtungan ng asawa ko nung nagpintura ng aming terrace. Yung sa taas na part. Kaso hindi na niya naibaba. Kaya para may silbi naman, linagyan ko muna yan ng mga halaman. Pero as you can see,
guys, sira na siya. Kaya kailangan ko na yan na itapon. So finally, nandito na tayo sa baba nagpipintura. Kinagabihan naman ay gumawa ako ng beetroot and potato salad. Ang sarap niyan guys. Ayan, final na ito. Third and last coat of white paint na to guys. Kinagabihan naman, nagtupi ako ng ilang mga damit namin at yung mga linabahan kong mga curtains and bed sheets. So, hindi ko na guys ipapakita sa inyo yung pagtatabi nun, paglalagay sa lalagyan. Kasi masyado nang hahaba ang video natin. Nanonood nga pala ako ng TV while nagtutupi. Para hindi ako antukin. Kasi late night na to guys eh. Kami na lang ng pusa ko ang gising. Yung mga anak ko tulog na. Korean movie tong pinapanood ko. Hindi ko masyadong maintindihan pero okay na rin yan, pangtanggal lang ng antok para matapos natin tong mga tambak na tutupiin. Good morning guys, ito ang ating breakfast for today. Rice, cucumber, scrambled egg and tomato, hot dog, at syempre hindi mawawala yung coffee. Ito naman yung aking lunch, mga tira-tira lang yan na ulam, ininit ko lang guys. Huwag tayong magtatapon ng pagkain dahil sayang. Kaya iniinit ko guys yung mga tira-tira at kinakain ko. Itatali ko muna tong yellow bell. Sa taas tayo magsisimulang magtali. Ayan. Sa taas ko muna siya itatali guys. Ito nga palang mga straw na, plastic straw na pangtali ko, mga recycle din ito. Yung mga pinantali ito guys sa box, pag nag-grocery kami, hindi ko tinatapon kasi may mapagagamitan pa. Kaya ito na nga, gagamitin kong pangtali sa aking yellow bell plants. O diba nakatipid tayo? Instead na bibili tayo, ay yung mga pinantali sa ating mga box, grocery box ay wag natin itatapon. Dito naman tayo sa aking grape plant. So, itatali ko din dito sa isang poste at pagagapangin ko din yan dito sa kabilang side. At ito nga yung kahoy na kailangan ng itapon dahil bulok na. Nahulog. Actually guys, nahulog yung mga iba kong plants kasi nasira na tong dito kahoy. So, ihuhulog ko na lang yan dito sa kabilang side ng aming bahay. Bakanting lote naman yan guys. And anyway, ang kahoy naman ay nabubulok. At pagka uminit, pwede ko naman yan sunugin. Pero mas prefer kung pabulukin na lang yan kasi naman yan eh, magiging fertilizer pa yan sa lupa. Hinugasan ko din ng tubig yung floor kasi may mga dumi na dumikit, kaya binanlawan ko yan guys ng tubig at sabon.
Ayan ang aking nagagandahang mga bulaklak at halaman. Ayan guys, nakatali na sa magkabilang poste yung dalawang pot na yellow bell plant. Ito naman yung mga halaman sa baba. Binabatin ko ito guys ng pinakapinong sandpaper pagka medyo matagal na kasi hindi na nadadala ng sabon at sunrox ang mga naipon ng hard water stain. So, na-advise na ako ng isang client. Sa kanila kasi palaging makintab yung lababo nila, yung stainless na sink nila. Sabi ko, bakit masyadong makintab yung lumano? Yun pala ang sekreto nila. At kung minsan, meron ba ako pang lagay dito na parang ang paghintay, hinalagyan ko. Pero naubos na guys, hindi pa ako nakakabili. Ito na muna, ginagawa ko, binabako ko yan ng pinakapinong sandpaper para matanggal yung hard water stain. Sobrang lakas ng ulan na naririnig ko sa background.
Eto naman yung mga bote ng olive oil. Napakakapal at maganda yung bote. Kaya naisip kong gawin na condiment container. Katulad ng mga nakikita ko sa online na binebenta. At meron din ako nakita nito sa isang store na pinuntahan ko. Pero manipis yung bote at maliit compare dito. Kaya naisip kong gawin dito na condiment container. Bumili lang ako ng nozzles sa DIY. At yun, makakagawa na tayo guys ng condiment container. Habang pinapatuyo natin saglit yung mga bote, hugasan muna natin tong mga baso or drinking cups. Pagkatapos nga pala guys na mahugasan yan sa running water na mga baso, ini-sprayhan ko naman yan ng tubig, yung mineral water na iniinom namin. Kasi nga naiipon sa glass yung mga minerals, yung hard water stain. At nagiging smoky na yung glass. Binabad ko nga pala to sa suka pero hindi pa siya natanggal masyado. Kaya uulitin ko na lang yan guys na ibabad sa suka.
So, ayan na guys, ang ating recycled condiment containers. Nakatipid tayo at maganda rin naman, diba? Nalipat ko na rin sa cooking area. At finally, natapos na ang ating paglilinis sa lababo. At pati yung cooking area natin ay nalinisan na rin. Thank you so much guys sa panonood ninyo at pagsama sa aking vlog ngayon. See you again!